na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar, ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Pamilyang sindikato, mga kababayan, ito pong ating Marcos family, First Family ay pamilya po ng mga sindikato. Ayon po dito kay Zaldico. At dahil dyan, mga kababayan, hindi na po nakapagpigil ang ating mga kapatid, ang ating mga kababayan, mga Bangsamoro. Panoorin nyo po, mga kababayan, galit na po sila rito. At ang katotohanan, kailangan ikulong ang tunay na mandarambong. Sino man yan, ma-presidente man yan, ma-speaker man yan, congressman man yan, o senador, pag nagkasala, kailangan ikulong at kailangan managot. At ang katotohanan, kailangan ikulong ang tunay na mandarambong. Sino man yan, ma-presidente man yan, ma-speaker man yan, congressman man yan, o senador, pag nagkasala, kailangan ikulong at kailangan managot. At ang Nako po, BBM, ayan na ang mga kapatid ng Bangsamoro. No? Mukhang magkakaroon po sila ng One Bangsamoro Coalition. Talaga naman magsasama-sama na ang mga kapatid na mga Muslim against po dito sa mga mandarambong upang ikulong. Mga kababayan, payag ba kayo dito sa sinisigaw ng ating mga kapatid na mga Bangsamoro na ikulong at dapat managot ang tunay na mga magnanakaw, mandarambong, senador man yan, congressman man yan, or presidente? Mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito? Sapagkat ngayon, tila bagang may pag-amin na si Marcos Jr. sa nangyayari ngayon at tila baga, mga kababayan, mukhang nilaglag niya ang kanyang sarili. At ang kasunod na kaya nito, ang breaking news, ay magre-resign na si Marcos BBM Jr. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, para gusto nyo pong malaman ang detalye kung paano po mangyayari ito. Mayroon po akong ipapakita sa inyong pag-a-analyze kung paano po nangyayari ang mga bagay-bagay ngayon. Huwag nyo pong i-skip ang video ito hanggang dulo, mga kababayan, sapagkat punong-puno po ito ng inyo pong malalaman at maobserbahan, mga kababayan. Panoorin nyo po ng buo. Maraming salamat po bago tayo mag-umpisa tuloy-tuloy. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at mga hindi pa nag-subscribe at lalo na ang mga regular viewers ko rito. Mapa-bashers man, mapatrol man, welcome po kayo dito sa ating VMR channel. Analysis, reaction po, mga kababayan, sa mga news at mga lumalabas na mga issues sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga ito, dahil malaking tulong po sa amin yan. Tuloy na po tayo at ipagpatuloy na po natin ito pong part 6 ng video ni Mr. Zaldico. Ano nga ba ang nilalaman niya rito? At bakit mga kababayan, tila si Marcos ay mayroon na pong pag-amin sa kanyang kasalanan? Panoorin po natin ito, mga kababayan, ang part 3 dito sa kanyang sinasabi. Pero actually part 6 na po ito, Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa
ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2020, Bayaw na po ito ni Marcos Jr. mga kababayan. Ito na, bayaw na. Noon, pinsan. Pinsan ni Marcos, ni BBM, si Martin Romualdez. Ito naman ngayon, kapatid naman ng asawa niya. Kaya bayaw naman ito ni Marcos Jr. Tuloy. dito, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. O di ba mga kababayan, natatandaan natin ito noon na issue na ito tungkol sa importasyon at pagtaas ng presyo ng sibuyas. Only in the history dito sa Marcos administration na lumubo ng ganyang kalaki ang pagtaas ng sibuyas. At mga kababayan, ako po ay personal akong medyo nakakaramdam dito ng kalungkutan sapagkat mayroon po akong kumpare na isang kagawad taga dyan po sa norte na nag sa kanyang sarili. Naisama nga ni Senator Amy Marcos dyan sa Senado noon yung kanyang asawa, kumari namin, no? Naawa po ako doon mga kababayan dahil nga po napakabait po noon, kagawad po yun sa isang barangay dyan po sa parting norte. Yang dahil nga po nalugi dito sa sibuyas. Ganito pa lang nangyari mga kababayan. Totoo pala yan at yung party na yon na biglang sumirit pataas, panahon lang po ni Marcos Jr. yung naging ginto ang presyo ng sibuyas mga kababayan. O, alam na po natin yan. So ibig sabihin, facts, totoo po itong mga sinasabi ni Saldico. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos. Oh, di ba? Natuloy ba? Hindi. So totoo ang sinasabi ni Saldico. Tuloy. At ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Yon naman pala ang dahilan mga kababayan. Dahil doon sa kapatid, ito nga pong si Martin Araneta. Tuloy. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede, ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. So, ibig sabihin talaga mga kababayan, yung kanilang mga pag-ano noon ng bigas, ni Martin Romualdez at si Marcos, pag bida-bida nila sa 20 pesos, 25 pesos per kilo, ay ano lang pala nila yon, talagang maliwanag na palabas lang nila, mga kababayan. Dahil sumirit talaga pataas ang bigas eh. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Kaya naman pala mga kababayan, nag-focus sila doon sa bigas. At saan sila nag-focus? Sa Cebu. Kasi nga po ang Cebu, isa sa pinakamalaking butante sa buong Pilipinas. Number 1 po ang Cebu. Kaya pala, dahil pala ito sa sinasabi dito ni Saldico na bababa at babagsak talaga ang kanilang kampanya dahil nga po dito sa bigas. Kaya ngayon, dahil nga ang number 1 ang Cebu sa pinakamaraming vote-rich city or province sa buong Pilipinas, ay ito nga ang kanilang pinuntahan. Yun naman pala ang dahilan mga kababayan.
Kaya pala. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Okay. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Correct. Kahit ibinaba na ang taripa nito. Bakit? Kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Quinta? Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda. So, bukod pa ito sa Quadcom, mga kababayan. So, igagawin nilang ikinta. Isama-sama na nila ito. Grabe, mga kababayan. Pero alam niyo yung Quadcom na yun, nakafocus yun sana doon kay Tatay Digong lang no? Sa mga Duterte lang yun Bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report na nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Grabe ka talaga, Kokak. Ang tindi mo, Kokak. Kaya naman pala, walang natutuloy, walang maayos na mga investigasyon pagdating dito sa mga importasyon, pagdating dito sa katiwalian nitong mga agriculture products. At si BBM pa noon ang nauna, or siya pa mismo ang unang naging sekretary ng agriculture. Kasi yung pala ang dahilan, ikaw pala ang nasa likod, ikaw pala ang nagpapatakbo nito noon. Grabe kayo talagang pamilya kayo, salot talaga kayo. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. At nag-dinner pa raw sila roon. At nung araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos. Lilinawin ko lang salot ang kanilang ginagawa, no? Salot ang kanilang ginagawa kasi marami po ang nagutom. Marami po ang naging salot sa lipunan dahil po sa kanilang ginagawa na ito, mga kababayan. Kung totoo ito lahat ng mga sinasabi ni Saldico, pero mga kababayan, may mga nilalabas pong resibo si Saldico may mga resibo siya Itong mga nagsasabi na hindi daw totoo sinasabi ni Saldico, maglabas din kayo ng resibo, di ba? Kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang mga kaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan
lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indugabos. Ayan mga kababayan, ang isang napakaliwanag na mga pagsalaysay ni Mr. Saldico. Dito nga po mga kababayan sa nangyayari ngayon na katiwalian sa ating gobyerno. At ito po ay pinapangunahan ng walang iba kundi mismo itong First Family or Pamilya Marcos. Biruin nyo mga kababayan, presidente, pinsan, bayaw, asawa, anak, saan ka pa? Sindikatong pamilya, sindikatong government ang nangyayari sa ating bansa ngayon mga kababayan. Nako, alam nyo mga kababayan, naalala ko lang, naisip ko lang, may nakita kasi akong post na ganito mga kababayan. Ito. May nakita akong post na ganito. Asa na ba yun? Uy, bakit wala na yun? Sandali lang mga kababayan. Kunin ko lang. May nakita kasi akong post. Ito to mga kababayan. Nakita ko lang sa inyo itong post na ito ha. Wait lang. Ito. Hindi ang taong bayan ang nagdidestabilisa, ang gobyerno mismo. Ayon yan kay retired Major General Romeo V. Puquis. Sa kanyang official Facebook mariin, iniginiit ni retired Major General Romeo V. Puquis ang kanyang pananaw hinggil sa lumalalang kaguluhan sa bansa, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na aligasyon ng garapalang korupsyon na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng administrasyon. Sa kanyang maikling ngunit diretsahang pahayag, binigyan diin na ang ugat ng destabilisasyon ay hindi ang mga mamamayan kundi mismo ang pamahalaan. Hindi ang taong bayan ang nagdidestabilisa sa bansa, ang gobyerno mismo. Ayon sa kanya, hindi dapat ituring na destabilisasyon ang paglalantad ng katiwalian, ang pagtatanong sa mga lider o ang paghingi ng pananagutan, dahil ito mismo ang tungkulin ng isang mamamahayag. Nagmamahal sa bayan, anya, responsibilidad ng bawat Pilipino, lalo na ng mga naglilingkod ng serbisyo publiko, na magsalita kapag tila lumilihis ang direksyon ng pamumuno. Mga kababayan, speaking of mga pamumuno, naalala ko tuloy mga kababayan, itong si Erap Estrada, no? Mayroon siya noon isang general, AFP general yata yun noon, no? Si Angelo Reyes, di ba? Naalala nyo si Angelo Reyes mga kababayan? Ang issue ni Erap noon, kung ninyo matatandaan, ay about lang sa waiting, di ba? Ilang milyon lang yata yun eh. Nilalang lang kasi natin yun. Katulad kay Vice President Inday Sara, yung 125 million, nilalang lang po natin yung mga yun. Bagamat malalaking halaga, ang milyon, lang po yun sa ngayon mga kababayan, in compare dito sa nababanggit na korupsyon kay Marcos na bilyon-bilyon. Yung anak nga lang niya, 50 billion. Di ba? Yung anak pa lang niya, ha? Yung pinsan niya, si Romualdez, bilyon-bilyon. Taon-taon. Si Erap at saka si Vice President Inday Sara na inimpeach nila 125 million lang compare dito sa bilyon-bilyon at trilyon na nga umaabot no? Now mga kababayan, ang point natin dito ganito.
naiisip ko lang si Angelo Reyes. Ganun lang kaliit. At ganun lang kaliit ang issue patungkol dito kay Erap noon. Pero si Erap, nag-resign. Ay, no. Yung si Angelo Reyes, nag-withdraw ng support kay Erap. Di ba? Di ba mga kababayan, itong AFP General noon, si Angelo Reyes. Pero bakit kaya mga kababayan, itong ating AFP Chief of Staff ngayon, si Browner, parang tila bagang wala siyang nararamdaman na may korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Hindi niya nalalaman yun, mga kababayan. Hindi, nagtatanong lang ako. Kasi ito, general dito si General Pukis, di ba? Kasamahan niya eh. Alam ni General Pukis anong nangyayari sa ating bansa eh. Pero itong si General Browner ba, bakit kaya mga kababayan hindi niya alam ang nangyayaring korupsyon sa gobyerno ngayon mismo? Na ayon kay General Pukis, gobyerno mismo ang nagdestabilize siya, hindi ang taong bayan. Kung alam niyo sagot mga kababayan, paki-comment niyo. At punta na po tayo dito sa reaksyon ni BBM, no? At anong masasabi niya kay Saldico, mga kababayan. Saan na nga ba pupunta si... Ay, hindi. Ito pala. Sorry. Ito pala. Isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos na sinubukan daw siyang i-blackmail ng abogado ni Zaldico. Tinanggi naman niya ng kampo ng dating kongresista. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Kapatid, para saan daw itong tangkang pambablackmail umano sa Pangulo? Alam mo, Gigi, dun sa video message na ibinigay sa atin ng Malacanang ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng Pangulo na tinangka ng abogado ni dating Congressman Zaldico na i-blackmail siya. Ang hiling daw nila, kung gusto nila, na itigil na ni Zaldico yung sunod-sunod na paglalabas ng video kung saan ilang beses niyang idinawit si Pangulong Bongbong Marcos at maging ang pamilya nito doon sa kanyang video. Kung gusto raw na matigil yung paglalabas ng video na yan, ang dapat daw gawin ng Pangulo ay huwag nang ituloy yung pagpapakansela ng pasaporte ni Zaldico. Balikan natin yung mga sinabi ni Zaldico patungkol sa Pangulo kasi matatandaan natin na minsang binanggit ni Zaldico ang Pangulo na kumikickback daw mula doon sa ipinilit na budget insertions dito sa nakalipas na national budget. Of course, itinanggi na yan ng Pangulo at hinamon pa nga niya noong katatapos lamang na press briefing ni PBBM kamakailan na mas maigi kung umuwi na lang dito sa Pilipinas si Zaldico nang sa gayon ay mapanindigan at mapanumpaan niya ang mga sinasabi niyang salaysay na ito. Sandali ha, yung tatay mo noon si Marcos Sr. nang umuwi dito si Noynoy Aquino, anong nangyari? If ever ba, Mr. President Marcos, pag umuwi dito si Zaldico, hindi ba mangyayari ang nangyari kay Noynoy Aquino noon na naganap doon sa panahon ng tatay mo? Wala pa akong ibang ibig sabihin, mga kababayan. Ako'y nagtatanong lang dito kay Marcos Jr. Tuloy natin, mga kababayan. Tingnan natin yung bahagi ng video message ni PBBM. Or hindi kaya tayo magkaroon, ito'y hypothetical scenario lang, mga kababayan. Hindi kaya tayo uli magkaroon ng panibagong pangalan ng airport? Zaldico International Airport. Kasi nagkaroon po tayo ng Ninoy Aquino International Airport mula doon sa Manila International Airport, di ba? Pinalitan, naging Ninoy Aquino International Airport nung si Ninoy Aquino ay mapatay dyan sa airport. Ngayon kaya si Zaldico, magkakaroon kaya tayo ng Zaldico International Airport? Abangan natin yan, mga kababayan. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. At Maricel, anong naging reaksyon ng kampo ni Zaldico sa ibinunyag ng Pangulo? Ngayong hapon, ayan mga kababayan, bago natin pakinggan kung ano ang reaksyon nitong kampo or abogado ni Zaldico na sinasabi ni Marcos Jr. na ito daw po ay sinusubukan siyang i-blackmail, no? Sa pamamagitan ng ititigil daw po di umano ni Zaldico ang kanyang pagsisiwalat kung hindi daw po ipapakansila ang kanyang passport. Yun po ang sinasabi ni Marcos Jr. laban dito sa kay abogado daw po ni Zaldico na lumapit daw sa kanya.
Ito na ngayon, dito na ngayon natin papasukin mga kababayan ang ating malalim na pag-analisa at reaksyon. Pansinin niyo mga kababayan, dito sa puntong ito, lumalabas na may mga katotohanan ang mga sinasabi ni Saldico mula doon sa kanyang nauna ng mga video hanggang ito ngayong huli. Ilang part na, out na yata ng part 6, no? Bukod pa doon sa mga tangible evidence na inilabas niya, like mga resibo, like yung mga katulad kay Sandro Marcos, inilabas niya ngayon yung mga insertions, no? At makikita ito dyan sa GAA report, no? So maliwanag mga kababayan, kung mayroon itong paper trail or resibo si Saldico, ay masasabi po natin na legit, hindi po siya EI na ibig ipalabas nitong ibang mga kanyang mga kritiko. EI lang si Saldico, di ba? Pero masyado nang ano yon, masyado nang walang katotohanan yon. Kasi totoo naman gumagalaw, may anino si Saldico, di ba? So ganito, bakit natin nasabi mga kababayan na si Saldico ay nagsasabi ng totoo at si Marcos Jr. mismo ang nagkukumpirma? Ito yon mga kababayan. Sinabi niya na mayroon daw attempt, lumapit sa kanya itong abogado ni Saldico para i-blackmail, no, siya ang presidente. Naalala nyo mga kababayan, si Saldico may sinabi siya sa isa sa kanyang mga nilabas na video na nakausap niya mismo ang Pangulo at kumbinsido siya mismo at siya mismo ang kaharap ng Pangulo. Naalala nyo yan, di ba? So, ibig sabihin mga kababayan, ganun po si Saldico kalapit dito sa Pangulo. Now, paanong nasasabi mo, BMR, na itong si Saldico ay totoo at tama at sinasang-ayunan ni Marcos Jr. ang mga pahayag ni Saldico? Ito yun. Dahil itong si abogado ni Saldico, hindi naman po yan lalapit dyan o pupunta dyan nang basta-basta makakalapit sa Pangulo. Tama? Hindi. Tama. Bago yan makalapit sa Pangulo, mga kababayan, granting na. Ako, mga kababayan, sinasang-ayunan ko dito ang Pangulong Marcos Jr. na totoo ang kanyang sinasabi, na totoong may nagbablackmail sa kanya. Ops, teka lang BMR, mukhang bumabaliktad ka ba? Sumasang-ayon ka dito kay Marcos Jr., ano? Oo, sumasang-ayon ako talaga mga kababayan. Granting, no? Granting na hindi pa po nagsasalita itong abogado ni Saldico, tanggapin kong katotohanan ang sinasabi ni Marcos Jr. Mga kababayan, kasi kung hindi na po natin tatanggapin, isa pong lalabas dyan, fake news siya. Fake news po ng ating Pangulo, tama hindi? Kaya nga tatanggapin ko po. Tatanggapin ko ang kanyang sinasabi. Okay? So, dahil tinanggap ko ang kanyang sinasabi, papaniwalaan kong totoo na blackmail siya nitong si Saldico. Bakit mga kababayan si Saldico? Kasi bagamat sinasabing abogado ang lumapit sa kanya, tanong ko sa inyo, lalapit ba ang abogado kung walang nag-utos sa kanya? At kung sinong nag-utos sa kanya? So, matik yun, nag-utos sa kanya si Saldico. So, ibig sabihin mga kababayan, ganon talaga sila ka-close ni BBM. Nakakalapit talaga siya kay BBM. So, tama ang sinasabi ni Saldico na nakausap niya mismo, siya mismo ang nagdala ng pera dito kay BBM. Dahil si BBM ngayon may nagsabi na binablackmail siya, nakalapit sa kanya ang abogado ni Saldico. Gets niyo mga kababayan? So, sa madalit sabi, ngayon, si Marcos Jr. mismo ang naglalaglag sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi niya na nakakalapit sa kanya itong si Saldico. Yun yung kumukunikta sa sinasabi ni Saldico na talagang credibility or credible siya dahil siya mismo kaharap ng Pangulong Marcos. Gets nyo mga kababayan yung analysis? Di ba? O kung naguluhan kayo, i-replay nyo na lang po ang mga pangyayari. Pero isa lang pong maliwanag dito. Mismong si Marcos Jr.
Ito mga kababayan ha, kung papaniwalaan natin ang argumento, totoo ang sinasabi ni Marcos na may nag-blackmail sa kanya, itong abogado ni Saldico, na si abogado ni Saldico, hindi naman yan magagawa kung hindi dahil kay Saldico. Na si Saldico, nakakalapit mismo kay Pangulong Marcos. Gets nyo na mga kababayan, ano? Oh. So, doon pa lang sa puntong yon, kunik-dadat na tayo, kontento na tayo. Tama, totoo, hindi fake news ang Pangulo. Now, paano kung sumagot itong abogado ni Saldico at pabulaanan ito ngayon? Hindi yan totoo. O, pakinggan natin mga kababayan, anong magiging reaksyon mo? Gigi, nag-text sa atin ang legal counsel ni Zaldico na si Attorney Roy Rondain at pinabulaanan niya itong mga akusasyon na binitawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Attorney Rondain, wala raw itong katotohanan, wala daw siyang kinausap na kahit na sino mula sa gobyerno para ipatigil ang pagpapakansela ng pasaporte ni Zaldico. Bukod dyan, wala rin naman daw siyang kontrol doon sa paglalabas ng mga video message ni Zaldico. Pero madagdag ko na rin lang, Gigi, doon sa video message kasi ni PBBM, maliban dyan sa pagsisiwalat niya na nagkaroon ng blackmail, etong kampo ni Zaldico para mapakansela o hindi matuloy yung pagpapakansela ng kanyang passport, nagbigay din ng update si PBBM tungkol doon sa ongoing investigation dito nga sa mga sinasabing anomalya sa flood control projects. At kanina sinabi niya na nakapag-issue nga daw yung Anti-Money Laundering Council ng 2 freeze order para maipa-freeze yung mga assets na may kinalaman dito sa sinasabing anomalya. Sa kabuuan, nasa 12 bilyong piso na raw yung halaga nitong mga frozen assets na ito. Kabilang na rin dyan yung mga air assets ni Zaldico na may kabuuang halaga na 4 billion pesos. At Marcel, naglabas ng bagong video si Zaldico at may aligasyon siya laban kay First Lady Liza Mamaya natin balikan yan tungkol kay First Lady Aranita Marcos. Balikan lang natin itong sagot ng abogado. Ang sagot ng abogado ni Zaldico, mga kababayan, ayan completely untrue. I have not spoken with any from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Ayan mga kababayan. So malinaw. Tinanggi po ito ng abogado ni Zaldico na hindi po siya nakipag-negotiate para i-stop ang video ni Zaldico, kapalit lamang po mga kababayan para hindi po tanggalan ng passport or i-cancel ng passport ni Zaldico. Alam nyo mga kababayan, dito ngayon lumalabas kanina, naniniwala ako kay BBM. Ngayon naman, naniniwala na ako dito sa abogado ni Zaldico. So, sino na ngayon ang fake news? Kanina, totoo, maayos si Marcos, sinang-ayunan ko. Pero this time, disagree ako kay Marcos at dito ako mag-agree sa abogado ni Zaldico. Bakit? Paliwanag mo, BMR, kung bakit ka sang-ayon dito. Ayan, simple lang mga kababayan. Pansinin nyo, passport lang ang kanyang sinasabi. Passport lang para ipatigil ang video. Passport lang ang dahilan. Now, hindi mo ba alam, Mr. President, na si Zaldico may kaayahan yan, gumawa, magpagawa ng iba't ibang passport dahil mayaman yan. Bilyonaryo yan Alam naman po natin mga kababayan, huwag na po tayong maglukuhan po dito. Pag marami kang pera, nagagawa mo. Halos lahat nagagawa mo. Wala na pong usapan dyan. Kaya napaka-baseless, napaka-useless na gagawing basihan na ipang-blackmail sa kanya ito na passport or itong pagtigil ng video para lang sa passport. Gets nyo mga kababayan? So dalawa ang nakita nating punto dito. Ang sinungaling na BBM at ang nagsasabi ng katotohanan na BBM. Ang katotohanan na naipakita ni BBM dito sa kanyang banat kay Zaldico na siya talaga ay kadikit or nakakalapit talaga sa kanya itong si Zaldico. Now, ang fake news naman sa kanya
Kasi napakababaw na dahilan ang passport pang blackmail nitong abogado ni Zaldico. Gets nyo mga kababayan? So yan po ang dahilan kung bakit sa tingin ko mukhang ito pa lang mga kababayan. Natataranta na, mukhang may pag-amin na talaga si di ba? Itong si Marcos. At hindi lang yan, sunod-sunod na po ngayon. Completely family na po. Family reunion siguro ito pagdating ng araw sa kulungan, mga kababayan. Ako, pag nagpalit na po ang presidente, hindi na po si Marcos. Ako, hindi na sa ICC. Maganda siguro dito sa Pilipinas ikulong itong mga ito. No? Pag napatunayan talaga ito na maayos ang pagkaka-due process at mapatunayan na nagkasala ito sa pandarampong mga kababayan. In fairness, syempre, sunod po tayo dun sa tamang proseso. Sinasabi po ng tamang proseso at sinasabi po ng batas natin, unless mayroon ka ng verdict ng guilty, proven guilty ka na sa court, ay ikaw ay saka pa lang talagang hindi na matatawag na inosente. Pero kung hindi ka pa napapatunayan sa korte, inosente ka pa rin. So, ano pa rin tayo ngayon mga kababayan? Gagawin pa rin natin yung tamang tamang implication para sa kanya. In fairness, para naman wala po tayo rito, hindi po tayo rito masabi na masyado ka lang magsalita, opinionated ka lang masyado dahil nga sa Duterte supporters ka. Hindi, bigyan po natin ng due process. Kasi mga kababayan, wag na po tayong mainip. Hayaan na po natin, gugulong po ang hustisya. Bagamat ang justice, bagamat ang katotohanan mga kababayan, minsan matagal, minsan nakakainip, pero wag po tayong mainip. Ganyan po ang hustisya. Bigyan ko kayo ng sample mga kababayan. Bigyan ko lang kayo ng sample. Sa Biblia bigyan ko kayo ng sample. Kayo na magbasa, kayo i-search nyo na yan. Sa Biblia, mayroon pong pangyayari, dyan sa Revelation yan, or kaya sa pahayag, hanapin nyo po yan mga kababayan. Nagreklamo yung mga kaluluwa na nandoon, na nagpapahinga. Nagreklamo sila, sabi nila, Panginoon, kailan mo ba kami ipaghihiganti? At paparusahan mo yung mga lumapastangan, pumatay sa amin. Sabi naman ng Panginoon, maghintay pa kayo ng ilang panahon. Maghantay pa kayo kasi mayroon pang maliligtas, mayroon pang mga katulad ninyo ang gagawa ng karmal-dumal. Maghintay pa kayo, hindi pa sapat ang araw. So malay natin, ganito rin ang senaryo mga kababayan. Hinihintay pa na maubos talaga, hindi maubos yung kaba ng bayan, wag naman sana, no? Wag naman sana. Wag naman sana. Pero sa ngayon talaga, ubos na halos mga kababayan eh. Kaya lang, kahit pa paano may natitira pa naman eh. May natitira pang yung tawag nito, yung yung pinakalatak. Latak na lang ang matitira sa atin mga kababayan eh. Pero sana bago maubos pati latak, sana dumating na talaga ang hustisya para sa mga Pilipino. Yun mga kababayan, siguro matagal man, pero ganun talaga ang justice. Sabi nga nila, justice delay, justice denied. Pero ngayon, siguro justice muna tayo ha. Pero wag po kayo, kakibat po ng pagtitiis. Mayroon din po yan mga kababayan. Makakaranas din po tayo ng justisya. Wag po kayo mag-alala. Yan po, no? So nakikita po natin dito, malapit-lapit na talaga si Marcos. At baka mamaya, once makalawa, magulat na lang tayo. Ang susunod na breaking news nito, I will resign. Yun po yung baka sabihin nito mga kababayan. Kasi po, ayan na po, matindi na po ang mga nangyayari sa kanya. Ito, asawa niya na mismo, sangkot. Ni Attorney Rondain, wala raw itong katotohanan, wala daw siyang kinausap na kahit na sino mula sa gobyerno para ipatigil ang Zaldico sa kanyang mga social media pages. At sa pagkakataong ito, si First Lady Liza Araneta Marcos naman ang kanyang idinawit. Sinabi dito ni Zaldico na malaki daw ang kontrol ng unang ginang dito sa rice importers. Kaya nga daw, kung ito daw ay pagbabasihan doon sa report na nakita nila na hawak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Kaya nga daw nung tumaas ng husto yung presyo ng bigas, siya pa raw mismo ang nagsuggest kay dating House Speaker Romualdez na dapat investigahan. Pero
tumawag daw itong si Congressman Sandro Marcos, kinausap daw si dating House Speaker para ipatigil itong investigasyon na ito. Napagsabihan pa nga daw si Secretary Chu Laurel na bakit nadidiin pa si FL dito sa usapin ng rice smuggling. Hindi lang yan, Jiggy, dahil ang sinasabi rin ni Zaldico, maging yung importation daw ng sibuyas na dawit. Etong si First Lady Liza Marcos, malaki rin daw ang impluwensya dyan ni FL kung bakit hindi natuloy ang investigasyon ng 2022 dahil mismong kapatid daw niya na si Martin Araneta ang involved dito. Jiggy? At anong reaksyon ng Malacanang dun sa sinabi ni VP Sara kahapon na handa siyang pumalit sa Pangulo kung kinakailangan? Yes, Jiggy. Ang ginawa ng Malacanang dyan, ibinalik niya ang tanong sa taong bayan. Ang sabi, ready na daw ba ang mga tao para sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang nagbanggit niyan. Ang sabi niya, hindi raw katanggap-tanggap para sa isang vice-presidente na magsalita ng ganito at isipin o i-anticipate yung pag-alis sa Malacanang ng Pangulo ng Bansa. Sinabi rin niya na kung meron mang isang tao na fit para mamuno sa Pilipinas, yan ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi nga raw natin nakikitang nagbabakasyon ng Pangulo ni hindi raw nagpupunta sa beach. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Huwag na, hindi natin pakinggan. Alam naman po natin mga kaubayan, hindi daw po nagpupunta sa beach. Paano magpupunta sa beach? Laging party-party sa Malacanang at milyon-milyon. Di ba iniimbitahan pa ng mga ang mga kung sino-sino dyan mga kaubayan. At alam naman po natin, ang kanya sinasabi dito na para bagang hindi daw katanggap-tanggap na si Vice President ay magsasalita ng ganun. Ano ka? Attorney ka ba talaga o abogaga ka lang talaga? Hindi, nagtatanong na ako sa iyo, Miss Claire Castro, attorney ka ba talaga o abogaga ka lang? Kasi alam mo naman nasa Constitution naman yan na dapat, no, pag mawala ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo ang papalit or naging inutil na or may sakit or hindi na kayang gampanan ng kanyang tungkulin, pangalawang Pangulo. Yan ang nasa batas. Hindi mo na kailangan pa dito mag-anuhan pa Castro, no? Attorney ka pa naman. Pero pagdating sa puntong ito, mukhang nagiging abogaga ka. Hindi ko alam kung talagang abogaga ka lang, ano? Hindi, tagtatanong lang naman ako kung abogaga ka ba talaga or abogada ka ba talaga. Kasi hindi mo alam yata ito Kasi kung abogada ka, alam din ninyo ito Yun ang rules of succession. At saka sinasabi mong para bagang tila ipatutunugin nyo na atat. Hindi Hindi siya atat na atat kasi kung atat na atat siya, dapat noon pa lang. Noon pa lang, hindi na binigyan ng chance si Marcos Jr. Talo nga na ni BP Lini nung Vice President pa lang Mananalo pa kaya ng pagka-presidente. Ano ka? Napakahina ng common sense ninyo talaga. Yung mga ibang mga loyalista sinasabi nila, ay, panalo yan siya, no? Ganito, ang nagpapanalo kay BP Inday, si BBM. Ngit nyo. Si Pangulong Duterte nanalo ng pagka-presidente. Si BBM noon natalo ng pagka-vice president. Tapos ngayon tatakbong presidente mananalo? Ano ka? Dahil yan sa kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil nga nag-give way. At hindi tumakbong presidente si Vice President Sara Duterte dahil nga sa hindi siya atat. Gets mo? Yun yung logic doon. At saka Mary Grace Piatos na yon. Bakit? Ayaw mo ba mag-Elias? Yung mga confidential agent, yung mga intel ng government? Ayaw mo ba? Bakit? Kakampi ka ba ng MPA? Hindi, ako nagtatanong lang, kakampi ka ba ng mga kalaban ng gobyerno? Para gusto mo malaman talaga kung sino yung mga intel ng gobyerno para mapatsyogin nyo? Hindi, nagtatanong lang ako. Kasi ako gusto ko. Ibig sabihin kasi ng mga kababayan, pag maraming Mary Grace Piatos, marami tayong mga intel. Anong ginagawa ng intel? Para tiktikan, para manmanan ang mga katiwalian at ang mga mandarambong magnanakaw sa gobyerno. At isa na nga yan si Zaldico. Natiktikan yan ni Mary Grace Piatos. Nakita ni Mary Grace Piatos na itong si Zaldico, ang kanyang kampanya, kahit construction, mayroon siyang laptop. Anong kinalaman ng laptop doon sa construction? May nakakita ka ba ng yung laptop ginagawa sa construction area? Paliwanag mo nga, Auntie Claire.
yun di ba ang dahilan kung bakit talagang kung bakit kailangan natin ng Mary Grace Piatos, at ang isa pa doon, kalaban ng gobyerno, mga MPing terorista ang binabangga ni Mary Grace Piatos. Ha? At ang pamilya ni Mary Grace Piatos kailangan ma-safety dahil babalikan sila ng mga MPing terorista, mamamatay tao, magnanakaw sa gobyerno, mga api ng mga mahihirap at kapwa nating Pilipino. Yun ba ang gusto mo? Kakampi ka ba nila? Nagtatanong lang ha, hindi ko po sinasabing kakampi ka nila. Nagtatanong lang ang taong bayan. Kasi bakit parang inuugat-ugat nyo yan? Masama bang intel? Bakit yung presidente mo ang daming intelligence fund? O sino-sino ngayon ang mga niyan? Ang mga alias niyan? Bangag Piatos. Yung alias ng mga intelligence ni Marcos. Sige nga, magano mga pangalan ng mga intel ni Marcos? Bangag Piatos, Adictos Piatos. Oh. Nagtatanong lang ha, hindi po tayo galit dito mga kababayan. No, tuloy natin. Ay, hindi na natin tutuloy yan. Oh, dahil dyan mga kababayan, hindi na po nila kaya. Ito, diversion po sila mga kababayan. Ito yung mga diversion nila. Panoorin nyo. Si dating presidential spokesman Harry Roque ngayong wala na siyang passport. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok, nakapanem niyo sa programang Storycon sa Attorney Roque. Ano bang detalye ng hindi niya natuloy na biyahe papuntang Austria? Okay, Jiggy, pag-usapan muna natin kung bakit siya kailangan pumunta ng Austria. As it turns out, mali pala yung bansang pinag-applyan ni Harry Roque ng kanyang political asylum. Tatandaan natin, nag-apply siya ng political asylum sa bansang the Netherlands. Pero if you follow daw the Dublin regulations, kailangan ka mag-apply sa bansa where you got your visa or country of issuance ng visa, hindi sa country of first entry. Ang problema, pumasok siya ng Netherlands nung Marso at akala niya doon na siya mag-apply ng kanyang political asylum. Hindi pala ganon. So as it turns out, hindi raw, ayon sa kanya, hindi raw rejected ang kanyang asylum application. It was only being transferred jurisdiction from Netherlands to Austria. Yan ang kanyang country of visa issuance. Ngayon, dun sa tanong na kung bakit pinababa siya sa aeroplano kasi he was supposed to be flying to Austria for the processing of his asylum. Ang sabi ni Harry kasi napag-alaman ng piloto at ng immigration officers doon na meron siyang medical certificate stating that he is not eligible to fly because of his health condition. Nagpa-opera daw si Harry Roque kamakailan lamang. So binigyan siya ng option, would you want to fly pa rin or would you rather not? So sabi ni Harry, sige, hindi na ako lilipad. I will deplane and let's see from there. So, andyan siya ngayon. In a state of limbo, hindi malaman kung ano mangyayari sa kanya ngayon. Naghihintay siya ng word kung ano ang next steps. In the meantime, andyan siya ngayon pa rin sa Netherlands. Jiggy. At Bok, nung Marso pa nasabi ni Attorney Roque na meron na siyang asylum application sa the Netherlands, bakit ngayon lang ito na-refer ng the Netherlands sa Austria? Well, Jiggy, that was our very same question to Harry Roque. Kasi Marso pa siya nasa Netherlands at pagkatagal-tagal nandun at very high profile siya doon. Tapos biglang pinapalipad siya ng Austria na parang biglang may nagising na sinabing dapat hindi ka nag-apply dito, dapat doon ka nag-apply sa Vienna, kabilang bansa. Ang paliwanag ni Harry Roque is sadyang mabagal daw sa Europa. I don't know how believable that is, pero that is what Harry was saying. On the other hand, kasi you might also look at it this way. It also works in Harry Roque's favor that he is still in the Netherlands and he has not been able to fly to Austria. Kasi meron daw cut-off na December 10 or 6 months after he applied for asylum sa Netherlands. If by December 10 hindi siya mapalipad to Austria, then the Netherlands will have to process his asylum application itself, hindi na ang Austria. And that might work in Harry's favor kasi I suppose ang preference ni Harry is for him to be in the Netherlands where he is closer to dating Pangulong Duterte na nandiyan ngayon sa The Hague. So it might work in his favor if by some hint of luck hindi ma-process ang kanyang paglipad to Austria by December 10. At ngayong
Kanselado na, ngayong kanselado na yung kanyang passport. Ano ang plano ni Attorney Roque? Plano ba siyang iapela ito? Well, ito yun eh. According to Harry Roque, walang epekto ang pagkansela ng kanyang passport ng Philippine government. It is immaterial ayon sa kanya, whether or not he even has a passport. According to Harry, as per asylum law, you do not even need to have a passport or a visa for you to be able to apply for political asylum in any European country. Now, with that in mind, kahit kanselan mo daw yung passport niya, hindi siya madideport basta-basta dahil meron na siyang pending application for asylum. So, regardless daw, passport or no passport, he will have to stay until matapos yung proseso. At the same time, let me just add this. According to Harry Roque, since he applied for asylum sa Netherlands, he has had to surrender his passport, his Philippine passport, and his driver's license. So in effect, he has no travel documents except what is given to him by the Netherlands. So in a way, you might even say that at this point he's undocumented in the regular sense of the word. So kaya nga sabi nga niya, it's immaterial at this point. At itong red list kung saan pag naaprubahan ay maaari siyang ipa-aresto. Anong pananaw dito ni Attorney Roque? Well, sabi ni Harry, kumpiyansa siya na walang pupuntahan tong red notice na ina-apply ng Philippine government with the Interpol. Kasi to begin with, sabi nga naman niya, the red notice is not a warrant of arrest that is being issued by either the Interpol or by the country where he is right now. It's only a request for cooperation and coordination by the Interpol for the host country to conduct the arrest. In other words, as far as Harry is concerned, hanggat meron siyang asylum application doon sa host country, hindi siya gagalawin kahit meron siyang red notice coming from Interpol. That is his point of view. But anyway, we have a soundbite from Harry Roque, so take a listen. Kasi puro disinformation naman ng gobyerno tungkol dyan sa red notice alert. They make it appear that parang it's an international warrant of arrest. So to me, that has no effect. Maraming salamat, Bok. Yon mga kababayan, malinaw no. Ang isa sa malinaw dito mga kababayan sa issue ni Attorney Harry Roque ay napakalaking diversionary tactics po itong ginagawa nila. Dahil nga po sa hindi na po maampat kumbaga sa sugat pa no. Hindi na po maampat ang tumatagas na patuloy ng dugo dito sa corruption ng gobyerno natin. So ganyan po mga kababayan, no? Hindi na maampat. Kaya kailangan na po ng gobyerno na itong Marcos Jr. na gumawa po ng paraan kung paano i-divert, paano po sila ngayon makahanap ng paraan para mawala ang atensyon ng taong bayan patungkol po dito. Malinaw po yan mga kababayan ha. Si Attorney Harry Roque ay hindi po arestado. Bakit? Kasi po wala naman po talaga siyang arrest warrant. Dahil ang red notice na yan ay hindi po yan considered na international arrest warrant mga kababayan. So, bakit naglabasan nun? Arrested na siya. Napakarami mga mainstream media. Kaya napakawala po talagang credibility. Nauubusan, nawawala ng credibility ang ating mga mainstream media ngayon. Dahil sila mismo ay hindi rin validated kaagad, di ba? Hindi rin validated yung sinasabing news nila. Kaya dito napapatunayan mga kababayan, sila rin fake news din ang mga mainstream media. Sorry to say, pero ang dami pong nagbalita nito mga mainstream media eh. Tama hindi? Marami tayong napanood na arrested na si Attorney Harry Roque. Pero ang patunay mga kababayan na kailanman hindi pa siya naaaresto, andyan no. Dapat sana kung arrested na yan, may pusas na yan. So ano ang binalita noon ng iba't ibang mga broadsheets media at mga mainstream media? Fake news. Maliwanag yan. At hindi lang basta fake news, kundi diversionary. Kasabwat sila ng gobyerno para iligaw, i-divert ang atensyon ng taong bayan. Yun yung opinion ko lang at analysis ko lang. Hindi ko alam kung tama at totoo yung analysis at opinion ko. Kayo mga kababayan, ganun din ba ang inyong pananaw at analysis tungkol dito sa nangyari kay Attorney Harry Roque? Isa lang itong ginamit nilang diversion sa manalit sabi mga kababayan. Speaking of diversion, ito pa mga kababayan, para i-divert ang atensyon ng taong bayan. Ito ayan Take the drug test now
PhilHealthcare is the ICU truth hurts, but silence kills. Return the 60 billion funds now. Stop defending the president with words. Demand accountability with action. If there is nothing to hide, then take the drug test and settle the issue once and for all. Every defense without proof only weakens the president further as a leader. Dr. Tony Laichon, physician, health reform advocate, and social media influencer. November 23, 2025. Ayan mga kababayan, mismo itong abogado itong si Dr. Laichon, no, Tony Laichon, ay akala ko ba mga kababayan, sinauli na nitong 60 billion ng PhilHealth? Di ba may video noon na pinagmayabang nito, pati itong si Auntie Claire. Auntie Claire, ano na? Di fake news kayo. Di ba? Mga ay naku talaga mga kababayan, ang hirap magano kasi di tayo marunong dito magmuray, no? Pero nakakagigil eh. Nakakagigil. Ginagawang tanga talaga mga taong bayan nitong gobyerno na to eh. Di ba? Binalita nila ito noon na isauli na nila yung 60 billion ng PhilHealth, pero hindi pa pala. Saan na napunta yan? Grabe kayo talaga kasipa ng pera. Grabe as in mga kababayan. So isa ito sa mga issue na pilit tinatakbunan, tinatakpan. Hindi naman arestado si Atty. Harry Roque, pero kinalat na pati ng mga mainstream media. Di ba nga maliwanag mga kababayan, ang bayad ang mga mainstream media, pati ang mga broadsheet media at iba pang mga influencer. Dahil ito, hindi naman totoo na binalik na pala ang 60 billion. At hindi rin totoo na arestado si Atty. Harry Roque. Ang totoo itong sinasabi ni Zaldico, di ba mga kababayan? O isa pa mga kababayan, sa may ginawa nitong katarantaduhan si BBM, panoorin nyo, tingnan nyo to. Ex-Dulit Chief Bilyo claims Marcos offered him 1 billion to run in Davao City's 3rd District. 3rd District, teka. Si Ungab yun mga kababayan Opo, di ba ito si Congressman Bilyo Dulit Chief Bilyo kasama ito natin noon, na-interview natin to noon nung si Tatay Digong kinidnap nila papuntang Dahig, di ba? Naalala nyo mga kababayan? Nandun to sa video ko in-interview ko ito saglit Natanong natin to si attorney Bilyo, di ba? Ayan President Ferdinand Marcos Jr. allegedly offered former Labor Secretary Silvesto Bilyo III 1 billion to run for a congressional post in Davao City to compete with Representative Isidro Ungab. Ayun naman pala mga kababayan. Ayan pong source November 27, 2025, Politico.com. Pinost po ito ng Dare to Ask at ng Politico.com PH. Hanapin nyo mga kababayan, Politico.com PH ang nag-share po nito. At sinabi niya daw po yan ni Bilyo, mga kababayan, na inoferan siya ng 1 billion ni BBM para kalabanin si Congressman Ungab. Dahil si Congressman Ungab po mga kababayan ang nagsiwalat. Ang nagsiwalat dito sa katarantaduhan ni Marcos Jr. Mga kababayan. Nito nga pong GAA. Mayroon palang ganito Dahil dyan mga kababayan, eto na po ang ating mga kapatid na mga Bangsamoro people. Panoorin po ninyo. Alat ang katotohanan. Kailangan ikulong ang tunay na mandarambong. Sino man yan, ma-presidente man yan, may speaker man yan, congressman man yan, o senador. Pag nagkasala, kailangan ikulong at kailangan managot. Alat ang katotohanan. Kailangan ikulong ang tunay na mandarambong. Sino man yan, ma-presidente man yan, may speaker man yan, congressman man yan, o senador. Pag nagkasala, kailangan ikulong at kailangan managot. Alat ang Iyon mga kababayan, ikulong ang presidente, senador, congressman kung sila ang tunay na may kasalanan. Ayon po dito sa ating mga kapatid na Bangsamoro na mukhang nagkakaisa na po sila sa panawagan laban po dito sa mga korap opisyal ng ating pamahalaan. Tanong kabayan, makikiisa ka ba sa kanilang panawagan? Paki-comment nyo po dyan sa baba sa comment section kung ano po ang inyong opinion. Masasabi nyo po
sa videong inyong natunghayan at napanood ngayong araw. Maraming salamat. Pakilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo at ng atin pong mapusuan. Pag-uusapan po natin, dyan lang po sa baba ng comment section. Pilipinas, as always. Bye-bye mga kababayan!